Medyo disclaimer lamang po, ano, medyo mahapdi po ito sa mata. Okay, so sabi rito, plus 10, PBBM, tumaas ang net satisfaction rating ng SWS. The same survey company na laging nababash noong panahon na mababa ang mga mga ratings ni PBBM, satisfaction ratings, yung trust ratings ng Pangulo, napakababa. Ito rin yung survey company sinasabi na bayaran. Ito rin yung survey company na commission ng Duterte administration or even before Duterte assumption. So, kampanya pa lang kasi ni FPRRD noon, nakatutok na to sa kanya. At alam naman natin talaga, very positive, lalo na nung inendorso na siya ng pamilya Marcos sa mga supporters nila. Lalong talagang naging positibo na, 'di ba, yung kanyang popularity, yung chance, yung winnability niya. Now, nagkaroon sila ng sabi, this is a non-commissioned survey, etong sa SWS. And take note ha, October 2022 up to June 2022 yung comparison dito. Ang kita nyo naman, grabe talaga yung pagsadsad. Di ba? Ito yung sinasabi ko eh. In the past 3 years, kasi tignan nyo, may minana si PBBM na korupsyon na hindi po talaga naman na-resolve ng nakaraang administrasyon. Ngayon, yung corruption na yon nagpapatuloy, di ba? Hindi nila kasi inaaksyonan nitong panahon ni PBBM. Totoo naman yon. Na-focus ang Pangulo natin sa pagpupush ng investments dito, ng foreign investments sa Pilipinas para sa ekonomiya natin. Kasi nga, kababangon lang natin mula sa pandemic, di ba? Ngayon, kapag hindi po kasi nababantayan, sabi nga di ba? Kapag kayong daga, nalingat ang pusa, nananamantala. Ganun po yung mga magnanakaw sa bayan natin. Kaya nga sabi ko nga hindi ho ba kayo nagtataka? Merong mga kongresista dyan na, Diyos ko, natapos na yung termino, di ba? Nagpahinga lang, nag-mayor, o kaya nagkonsihal, tapos nagbalik kongreso. Bakit doon lang ang gusto nila? Ayaw nilang mag-try, baka mag-senador naman sila. Dahil po, meron silang alam na gawing kalokohan. At kung titignan nyo yung mga ganyan, tignan nyo yung mga lugar nila, tambak ang slum areas. Bakit? Kasi mini-maintain nila na merong mga mahihirap na mga nasasakupan sila. Kasi madaling i-manipulate yun At yun, solid ang boto nun. Bigyan mo lang ng pang Pasko at pambagong taon yun na panghanda. Di ba? Ang kapalit nun. Nako, pipikit ang mga mata niyan sa korupsyon. Pipikit ang mga mata niyan sa disservice na ginagawa nila. Ngayon, dito po ako natuwa sa parting ito. Kasi magmula rito sa malalim na pagkakasadsad rito, hindi pa man nakakalampas ng threshold, pero at least, nag-spike na yung performance rating ng Pangulo. Tingnan nyo naman dati kasi nasa 43 yata ang down ng Pangulo rito napakalaki. Pero tignan nyo ngayon, -9 na lang. And then sa Visayas, -2. So, paakyat. Importante dito Ano ang naging performance na? Pababa pa ba? Pantay ba? Di ba? Ang nangyari, paakyat na. Patawid itong NCR, bahagyang nakaangat na dito sa equilibrium. Ito yung equilibrium, yung pantay. Kumbaga sa grade, passing is 75. So ito yung 75, ito yung tatawiran para masabing pasado. So sa NCR, pasado na siya. 'Di ba? Doon sa norte at Central Luzon or Balanced Luzon, talaga namang solid na nakuha talaga ni PBBM yung satisfaction. Pero take note, bumagsak din 'yan. Dahil nga po 'yan, sabi ko nga sa inyo, in the past 3 years, palagi kasi sinasabi ng mga tao na pag tinatanong yan, tuwing magpapalit ng taon, anong sinasabi nila? Nakakakita pa rin naman kami ng positibo, di ba? Sa gobyernong ito. Sinasabi nila.
Naniniwala kami na sa susunod na taon may magandang pagbabagong mangyayari. Kasi nakikita nila yung mga efforts ng Pangulo na pagpo-promote sa ekonomiya natin. Ang Pilipinas ay maging investment haven. Kaya lang ang problema, etong korupsyon. Di ba? Yung korupsyon ang problema rito. Hindi po tumitigil. Palagi tayong nairarank ng mga international watchdog na talamak pa rin ang korupsyon sa Pilipinas. 'Di ba? So ibig sabihin nito, kapag ang sino mang administrasyon ay tinigilan ang mahigpit na pagtutok, kapag ang taong bayan tinigilan ang mahigpit na pagtutok sa korupsyon, nako po, aalagwa na naman ang mga yan. Why? Because same people, yung mga corrupt na yan. Tignan nyo na lang sa Senado. 'Di ba? Nasangkot na naman, same person, Jinggoy Estrada sa PDAP. Ngayon na naman, si Bong Revilla, di ba? Joel Villanueva. Sila na naman sa Kongreso, Saldico, si Eric Yap. Sila na naman, same faces. Di ba? Paano pa yung mga mas marami pa yung mga unnamed corrupt? Di ba? Kapansin-pansin na nga lang, makita niyo yung mga lugar eh. Sabi ko, ang Pilipinas, kung tutuusin, yung mga kalsada na maayos sa sinisira para i-repair. Kung lahat ng yan, hindi intensyong pagkakitaan, yung mga mahihirap na mga LGUs, bakit hindi doon ibuhos yung budget? Nasabihin ng konseho, yung ganitong pondo natin, gastusin natin, let's say 1 billion, i-donate natin sa mahirap na bayan, ipagawa natin ang kanilang kalsada. Pwede yun eh. Pero bakit hindi po ginagawa? 'Di ba? Bakit kinikip nila? Like Pasig. Ba't kinikip nila yung 1 billion? Para saan yun? 'Di ba? Bakit kinikip yung pera? Bakit yung ibang mga LGU may mga savings sa malalaki? Kinikip yung pera para saan? 'Di ba? Mas paganda, i-donate yun sa mga mahihirap na mga LGUs, ipagawa yung infrastructure nila. 'Di ba? Tapos bantayan nating lahat ang korupsyon. Yun ang pinakamaganda. Now, yun talaga ang number 1 na problema ng Pilipinas, korupsyon noon pa man. Problema nga rin ni Miriam Santiago yan, di ba? Nung buhay pa siya. Pero dito, maganda. Pinaka-importante na nakita ko rito yung napakalaking pag-ahon ni PBBM rito sa Mindanao. Nako, masama ito. Masama ang ibig sabihin yan sa mga kalaban niya. Nababawi na naman ni PBBM ang simpatya, ang tiwala ng mga taga Mindanao. So ito pa, by area, ayan o. 2024, December 2024, ito. Diba, ang laki ng ibinabaw sa Mindanao. Sa Visayas. Ito na siya ngayon. Dating negative 44. Ito kasi, nag-negative 44 ito, di ba March nung inaresto si Duterte. Pero unti-unti, di ba? Sino nga ba naman si Duterte kumpara doon sa mga serbisyo mula sa gobyerno na mas kailangan ng mga tao dyan? Hindi naman sila mabubuhay ng dahil lang kay Duterte. Kumbaga, simpatsya lang naman yan sa kanila, pero nandun pa rin yung dissatisfaction ng mga taga Mindanao when it comes to public service. So ngayon, nakikita nila, kasi ang laki talaga ng, after nitong eleksyon ng 2025, talaga pong napakalaki. Nag-focus ang ating Pangulo, domestic issues. Mas binababaan niya ngayon yung mga kababayan natin. Kaya, di ba? Yan pa lang yan, ha? Tandaan nyo, June lang po, June 2025, itong pinag-uusapan natin. Malayo yan sa October. Diba? Wala pang yan. Wala pa dyan yung tawag dito. Yung June na yan, wala pa dyan yung mahiya naman kayo. Wala pa yan. Diba? Paano yan ngayon? Pagpasok nitong third quarter, mas malaki ang i-spike nito. Mag-i-spike talaga yung satisfaction rating at saka malamang pati yung trust rating ng Pangulo. Wala pa yan eh. Yung mahiya naman kayo, wala pa yung ICI. Diba? Sabihin na natin talagang panalo si dating Pangulong Duterte, mataas talaga yung ratings niya.
'Di ba? Kaya lang, iba yung dapat nating tignan na ngayon dito na sa panahon ni PBBM. 'Di ba? Oh, plus 32 na. Plus 10. Kasi ito nag-negative 10. So ibig sabihin nakakuha siya ng 20 para may sobra siyang 10. 'Di ba? Ang laki ng in-spike talaga. Good job. So dapat dito mag-focus talaga yung ating Pangulo sa kung ano yung ginagawa niya ngayon. Lalo na merong isa na namang event international, yung UNGA. Hindi po niya dinaluhan yun. Mas gusto niya dito ngayon mag-focus. Tama yan. 'Di ba? Yung una niyang 3 taon, finocus niya na ron pero hindi naging effective. 'Di ba? Para sa ekonomiya natin kasi meron talagang mas malalim na dapat ugatin dito. Yung personal na nakikita siya ng taong bayan, na hina-address siya. Katulad ngayong araw na to, hindi ko alam kung nakapunta na siya o anong oras ang punta niya sa Cebu dahil nangyaring lindol. Diba? Yan ang kailangan ng mga Pilipino, yung nakikita siya, yung personal talaga. Ganon. Sabihin man natin, hindi pa rin talaga nawawala yung imahe na ginawa ni dating Pangulong Duterte, yung pagpunta ron sa mga ospital, sa mga may sakit, hinahanap pa rin yan ng mga tao. Kasi para sa kanila, pagkalinga yan eh. Diba? Tapos etong korupsyon na talagang dati pa man sinasabi na ron sa top 5 ng mga surveys ng iba't ibang mga companies na nagsa-surveys, nasa top 5 palagi ang issue ng korupsyon na dapat ay tugunan ng gobyerno. Sipin mo, bagsak ka doon sa rating, di ba? Binagsak ka nila sa survey, tapos sinasabi nila nakakita sila ng pag-asa sa iyong administration. So anong ibig sabihin nun? May tiwala pa rin yung taong bayan. Yun lang, 'di ba? Hindi mo lang nami-meet yung isang gusto nilang i-address mo. Ay ngayong in-address na ng Pangulo. So abangan natin yung pang third quarter. 'Di ba? April, satisfied, February, April, June, 'di ba? Mabawi. Bagamat hindi pa lumalagpas ng 50. Mindanao from 44, di ba, negative 44, negative 9 na lang. And good job. Maganda yung ginagawa ng Pangulo ngayon. He's doing the right job.